Good morning everyone. Narito ako upang istorbohin na naman kayo. Pero maganda ito dahil ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Mga kapatid, mga tagapanood, mga anak, mga apo. Sana mapanood nyo ito. Magandang araw sa ating lahat. Sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, nandito tayo upang magpatuloy sa ating paglalakbay kasama si Jesucristo at sa pamamagitan ng biyaya ng walang hanggan ng Diyos sa mga sandaling ito ng ating pagtitipon naway ating matutuunan ng pansin ang kalagahan ng biyayang ito at ang walang sawang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa bawat sandali ng ating buhay, laging naririyan ang pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Kaya't saan man tayo naroroon ngayon, hayaan nating bigyan tayo ng lakas at pag-asa ng mga salitang handog ng Panginoon sa atin. Sa kanyang biyaya, walang hanggang patuloy na binibigyan ng pagkakataon na magbabagong buhay ang maghari kasama si Jesus. Naisin nating ipagkatiwala ang ating puso at sa pangarap na Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa biyayang walang hanggan na patuloy niyong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay humaharap sa inyo ng may pagpapasalamat at pag-asa sa iyong kabutihan at katapatan. Patnubayan niyo po kami sa aming paglalakbay ngayon at palakasin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Tulungan ninyo kaming magkaroon ng pangunawa sa inyong mga salita at magamit sa aming buhay upang magdala kaluwalhatian sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Thank you, Lord. Salamat sa mga panalangin nawa ay maabot ang dapat maabot ng panalangin na iyon. At nawa ay magiging gabay sa buhay namin ang panalangin na ito. Magandang araw uli sa ating lahat, sa ating mga manunood sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Narito tayo upang magpatuloy sa ating paglalakbay kasama si Jesucristo at sa pamagitan ng biyaya walang hanggan ng Diyos sa mga sandaling ito ng ating pagtitipon, naway ating pagtutuunan ng pansin ang kalagahan ng biyayang ito at ang walang sawang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid. Thank you. Sa banal na kasulatan, laging nababanggit ang biyayang walang hanggan ng Panginoon sapagkat sa pamagitan ng biyayang tayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi na ating sariling gawa. Ito kaloob ng Diyos. Hindi na gawa upang ang sinuman ay hindi magpuri. Efeso 2:8-9. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kwento ng parabula ng nawawalang anak.
dito sa Episo, ang hinahalimbawa dito yung nanawala, parang bula na nawawalang anak. Sa ating buhay minsan, mga kapatid, itong verse na ito na Episo 2:8, na isa sa mga halimbawa nito ay ang kwento ng parang bula na nawawalang anak. Sa ating buhay, mga kapatid, sa ating buhay, hindi lang sa inyo, hasta sa akin, naranasan natin yung nawawala tayo na parang bula sa ating pananalig sa Diyos. Dahil, mga kapatid, instead na tayo manalangin, kung may mga problema tayo, may mga kabigatan tayo, instead na manalangin tayo, kung saan-saan tayo nakakarating, mga kapatid. Kung saan-saan tayo mag-share ng ating problema, lalo na about sa pera. Kaya purihin ang Panginoon sa mensaheng ito na kailangan hindi tayo parang bula na nawawalang anak. So, mga anak tayo ng Diyos. Kaya ang gawin natin pag may mga problema tayo, may kabigatan tayo sa buhay natin, ilapit natin sa Diyos. Simple lang, mga kapatid. Manalangin lang tayo, nagabayan niya tayo, iingatan niya tayo. Yun lang po, mga kapatid. Sa kwenteng ito, ipinakikita ni Jesus ang kahalagahan ng grasya at pagpapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Kahit tayo'y lumilihis ng landas at nagkasala, patuloy pa rin tayong inanyayahan ng Diyos na bumalik sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pagmamahal at biyaya. Minsan tayo, dahil nawawala nga tayo minsan sa ating pananalig sa Panginoon, dahil naranasan ko rin to, mga kapatid. Sa buhay ko, pag may problema ako, instead na manalangin, kung saan ako lumapit para manghiram ng pera para sa aking problema. Pero mali pala, mga kapatid. Dahil ang ating Diyos at tagapagligtas ay napakayaman. Siya ang may-ari ng lupa at langit. Ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya at manalangin. Hingiin ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, madalas nating nararanasan ang pagkalihis ng ating mga mahal natin sa buhay. Sa kanilang paglalakbay sa daan ay ng kasalanan, ngunit huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil ito ay dapat kayong manalig at magtiwala at magbibigay puri sa Diyos sa Diyos dahil siya lang talaga at wala nang iba. Dahil sa kanyang pangako na ipagkaloob niya sa inyo ang kaligtasan. 1 Peter 5:7. Yan yung pangako ng Panginoon na ibigay niya ang ating kaligtasan, ipagkaloob niya sa atin ang ating kaligtasan kahit anuman ang ating
mga kasalanan na nagawa sa mundong ito. Ang Diyos nandyan, nakikinig sa atin. Kaya sa 1 Peter 5:7, yun nga ang natin na ipagkaloob niya sa inyo ang kaligtasan. So, hindi lang biyaya, mga kapatid, kung hindi dahil sa kanyang pangako na ipagkaloob niya sa inyo ang kaligtasan. Sa ating lahat, hindi lang sa inyo, sa akin, sa iba, sa mga anak natin, sa mga kapitbahay natin, o sa mga hindi pa natin kakakilala. Yun yung ibig sabihin dito sa 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. Tulad ng parabulang ipinakita, ang Diyos ay laging nag-aabang at nagmamahal sa ating mga mahal na nalilihis. Kaya't huwag tayong mawawalan ng panalangin at parangal sa Kanya tungkol sa biyayang tulad ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung mga natin, mga anak, kamag-anak, na nalilihis ng landas. Kung mayroon man, ang gawin lang natin, i-share natin ang gospel, at walang sawang panalangin at pangaral sa kanila tungkol sa biyaya. Dahil batid ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. May mga pagkakataon din sa ating buhay na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa kalusugan o sa iba pang aspeto ng ating buhay. Sa mga oras na ito, minsan tayo ay nagtatanong kung maaaring gumaling pa ba o kung ang Panginoon ay may hangaring pagalingin tayo. Ngunit huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung mayroon kang pananampalataya, lahat ng posible sa mga sumasampalataya. Sa Marcos 9:23, ang Diyos ay hindi lamang tagapagaling, kundi siya ay tagapag-aliw at gabay sa ating mga kahinaan. Ang Panginoon talaga hindi kagaya sa tao. Dahil siya po ay makapangyarihan. Etong mensaheng ito, isa ako dito na natamaan. 2 years ago, nagkasakit ako. Hindi birong sakit, mga kapatid. Kaya minsan nawawala na ako sa pananambahan ko dahil nagkasakit ako. Ang sakit ko, mga kapatid, heart enlarged. Mataas ang kolesterol at high blood. 2 taon, mga kapatid, ito'y grabe dala-dala ko. Umuwi ako galing US dahil kinuha ko ng anak ko. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, nagkasakit ako. 2 taon ko, dala-dala yung sakit na yon. Pero, ang Diyos,
hindi papayag ng anak niya ay magdusa sa sakit. Ang ginawa ko lang mga kapatid, palagi lang ako magsisimba, manalangin, simba, manalangin, magbabasa ng kanyang banal na salita. At hindi ko nakakalimitang humingi sa kanya talaga ng kapatawaran. Dahil lahat tayo, minsan, hindi natin alam nagkasala na tayo sa Lord. Alam ko, leksyon lang yun ng Lord sa buhay ko. Parang kung sa anak, pinalo lang niya ako. Dahil nakalimutan ko na ang Diyos na aking pinaglilingkuran noon ay ang Diyos ngayon. Kaya, purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil ito ay ito yung malaking saksi sa akin na nangyari sa buhay ko. At ang pinagbintangan ko mga kapatid, dahil galing ako ng US, hindi ako makasakay ng eroplano kung hindi ako magpabaksin. Nagpabaksin ako doon dahil sabi ng anak ko, magpabaksin ka ma, dahil hindi pwede kang sumakay, hanapin ang vaccine certificate. Yun nga ang ginawa ko, nagpabaksin ako. Pagdating dito sa Pilipinas, siguro mga 1 taon lang nagstay ako ng Pilipinas. Yun na yun. Nadapuan ako ng sakit na yun. Pero alam ko, buhay ang Diyos sa buhay natin. Buhay siya. Hindi niya tayo pababayaan sa ating karamdaman. Dahil tayo ay mga anak niya. Pinagaling ako ng Panginoon sa sakit na yun. Hindi na nga ako nagpabaksin pagdating dito sa Pilipinas dahil sabi ko, hindi na lang ako magpabaksin dahil parang yun po ang dahilan. Hindi ko kayo tinatakot na maraming nagpabaksin ngayon. Hindi ko kayo tinatakot. Pero, ang daming nagkasakit dahil sa baksin. Daming nawala sa mundong ito dahil sa baksin. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Dahil sa pagkakataong ito, sa ating buhay na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. At lahat ng posible ng mga sumasampalataya sa Kanya, ang Diyos ay hindi lamang tagapagaling ng sakit, kundi siya rin ay tagapag-aliw at gabay sa ating kahinaan. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Sa isang halimbawa ng biyayang ito ay may kwento. Alam niyo yung kwento ni Job. Bagaman dumanas siya ng matinding paghihirap at pagsubok sa kanyang kalusugan, patuloy siyang naniwala at nanampalataya sa Diyos. Sa kanyang pagtitiwala, nakita natin kung gaano kumilos ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay at nagdulot ng kanyang paggaling at pagbabalik sa kanyang mga kayamanan. Hindi natin maano dahil yan yung buhay ni Job. Job or Job, the same lang yan. Kaya sa lahat ng mga sitwasyon ito, mahalaga ang patuloy nating pananampalataya sa biyayang hatid ng Diyos. Hindi natin dapat iisipin na ang Panginoon ay hindi nagbibigay o magpapagaling sa atin. Ang taong matuwid ay pinagpapala. Ang bibig ng masama tao ay
nakakapinsala. Nandyan yan sa Kawikaan 10:6, mga kapatid. Sa halip, dapat tayong manalig at magtiwala sa kanyang pangako ng Panginoon. Mababasa natin yan, mga kapatid, sa Kawikaan 10:6. Yung sinare ko sa inyo ngayon, na ang taong matuwid ay pinagpapala, sabi ng Lord. Ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala. Nandiyan yan sa Kawikaan 10:6. Sa halip, dapat tayong manalig at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ang Diyos, pag siya'y nangako, mga kapatid, tinutupad niya. Hindi kagaya ng tao na ngayon nangangako, mga kapatid, mamaya pahiramin mo ako ng pera. Mamaya babayaran ko. Pagka maya-maya yan, mga kapatid, mga ilang ano lang, nakalimutan na. So, kakaiba ang tao at ang Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ay siya po yung makapangyarihan sa buhay natin. Magpapasalamat tayo dahil may mga verse na dapat nating mabasa para malaman natin kung ano yung nararapat sa atin. Kaya yung kawikaan na to, Kawikaan 10:6, sa halip na dapat tayong manalig at magtiwala sa Kanya dahil siya ay nangangako sa atin. Amen, mga kapatid. Huwag tayong magiging kagaya ng mga disipulo na sa araw ng unos ay nagdududa at natatakot, sa halip maging tulad tayo ni Abraham, sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tama, mga kapatid. Ang mga disipulo minsan, sa mga disipulo ni Jesus, mayroong mga nag-agam-agam, mayroong nagdududa na ay yung Diyos na kanilang sinasamba ay kung totoo ba o hindi. Kasi hindi kagaya ni Abraham na sa kabila ng mga pagsubok ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Abraham ang bigyan natin ng halimbawa, o hindi naman natin gagayahin kung hindi. Ang ginawa ni Abraham ay dapat nating sundin, mga kapatid. Sa ating paglalakbay sa buhay na ito, lagi nating tatandaan na ang biyaya walang hanggang ng Diyos ay nariyan palagi para sa atin. At ang Diyos ay makapangyarihan na nagdudugtong sa inyo ng buong biyaya upang tayong lahat ay lahat ng bagay, upang tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, at lubosang mayroon sa lahat ng bagay na kailangan, upang magawa ninyo ang kanyang kalooban na siyang nagdudulot sa atin ng lubos na kasiyahan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang Panginoon, mga kapatid, siya ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Lubos na kasiyahan. Sa kanyang salita dito, upang magawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa siyang nagdudulot sa atin ng lubos na kasiyahan sa pamagitan
ni Kristo Jesus. Makikita natin yan mga kapatid sa 2 Corinto 9:8. Diyan natin yan mababasa mga kapatid. Sundan niyo lang ako mga kapatid. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa, sabi ng Panginoon. At magpapatuloy tayong magtiwala sa Kanya. Sa tulong ng Espiritu Santo, tuloy nating tanggapin, ipamahagi ang biyaya na ito sa ating kapwa at patuloy na magbigay papuri sa Panginoon sa Kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. Amen. Ang pagbabasa at pagpatotoo sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Totoo nga mga kapatid. Yun nga ay sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at kapangyarihan. Hebrews 14:12. Sabi ng Diyos, ang salita niya ay buhay at makapangyarihan. Di ba mga kapatid, totoo naman eh. Makapangyarihan talaga ang ating Panginoong Diyos. Siya lang po ang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya itong Hebrews 4:12, binigay niya to para sa atin lahat. Kasi sabi niya dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at kapangyarihan. Makapangyarihan mga kapatid. Kapag tayo'y nangihina at may lungkot, ito maaari nating sinyales na hindi natin binibigyan pansin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa atin pala minsan nangihina tayo. Minsan nangihina tayo kahit sa akin, sarili. Minsan nangihina ako. Hindi pala natin alam na nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga niya dito, kapag tayo nanghihina at may lungkot, manghihina at lungkot, ito'y maaring maging sinyales na hindi natin binibigyan pansin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Tama nga mga kapatid. Minsan ako talaga mga kapatid, totoo yun. Minsan ako, pag may problema ako mga kapatid, nanghihina talaga ako. Nanghihina ako. At minsan nakakalimutan ko na ang Diyos pala natin ay buhay. May Diyos tayo na tatawagin. Manalangin lamang mga kapatid. Wala nang iba. Manalangin lang tayo. At bago tayo manalangin mga kapatid, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos. At magpapasalamat. Kasi yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga dahil napapaligiran tayo na napakaraming saksi. Iwaksi natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Hebrews 12:1-2. Nakasalalay ang ating pananampalataya. Kailangan ang ating pananampalataya
mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi lang ngayon lang ako nanampalataya ako sa Lord. Ngayon lang ako magdadasal sa Lord. Mali, mga kapatid. Mali para mga kapatid. Ngayon ko lang din to naranasan na kailangan tayong palaging may ugnayan sa Lord. Hebrews 12, 1-2. Yun yung binigay niyang verse para sa atin. Kaya inot nyo mga kapatid at basahin ninyo sa inyong Bible. Kapag tayo'y nakatuon sa salita ng Diyos at naglalakbay sa Kanyang presensya, tayo mabubuhay na parang bata, puno ng kaligayahan at kabataan at tuwa. Para pala tayong mga bata, mga kapatid, pag nasa presensya tayo ng ating Panginoon, tayo'y nabubuhay na parang mga bata, puno ng kaligayahan at kabataan diwa. Yung diwa natin lumalakbay, mga kapatid, na parang bata. At hindi lang yan, mga kapatid. Nakakabata ang anak ng Diyos. Nakakabata ang ating mga mukha pag nasa Panginoon tayo. Kapag tayo'y nakatuon sa salita ng Diyos at naglalakbay sa Kanyang presensya, tayo'y mabubuhay na parang bata, puno ng kaligayahan at kabataan ng diwa. Mahalaga rin na tayo'y magpakumbaba, mga kapatid. Ito'y pinaka-importante din sa buhay natin. Magpakumbaba at magmahal ng iba. Magpahayag tayo ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng oras. Mag-alala kayo ng pag-asa at paglalakbay sa inyong pananampalataya. Efeso 4:32. Ito yung binigay niyang verse. Mag-alala kayo ng pag-asa at pagpapatibay sa inyong pananampalataya. Hindi itong Efeso 4:32, kailangan din natin yun kasi kailangan natin na matibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan mga kapatid, di ba, aminin man natin o hindi matibay. Ang ating pag-ibig sa Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal at magpatawad sa iba. At ito ang utos niya, na tayo'y magmahalan gaya ng pagmamahal niya sa atin. Unang Juan 3:23. Ito importante din to sa buhay natin, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal at magpapatawad sa iba. Mga kapatid, totoo nga yun. Minsan, may mga kagalit tayo. Kahit humihingi na ng sorry, matitigas pa rin tayo. So, kailangan talaga pala tayo magpatawad, mga kapatid. Kung mayroon man tayong pagkakasala sa iba, maliit man o malaki ang ating kasalanan, kailangan tayong humingi ng sorry o tawad. Kaya, itong aking binabasa ngayon, napaka-halaga to sa buhay natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal at magpatawad sa iba. Di ba, napaka-importante ito? At ito ang utos niya. Utos ng Panginoon ito, mga kapatid.
hindi gawa-gawa natin. Diyan sa Juan, 1 John 3:23. Isulat ninyo mga kapatid para tignan nyo sa inyong Biblia. Baka sabihin nyo, aba si Sister Marieta, Sister Marie, Sister Inday, nagsasalita ng wala naman sa Bible. Kailangan mga kapatid, may ebidensya tayo. Tignan nyo sa 1 John 3:23. Sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos ay paglalakbay sa kanyang presensya, tayo'y magiging mga instrumento ng pagpapala at pag-asa sa mundo. Nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Sa huli, tayo'y hinikayat na patuloy magpakatatag sa ating pananampalataya, magtiwala sa biyaya walang hanggan ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos na walang hanggan. At ipamahagi ang kanyang pag-ibig at kagandahang loob sa lahat ng mga taong ating makasalamuha. Hindi lamang sa ating mga salita, kundi makita ito sa ating gawa. Mayroon din palang, mga kapatid, pag tayo'y nanghihikayat sa isang tao, lalo na pag-share ng kanyang banal na salita, kailangan mga kapatid, unahin muna natin ang ating sarili na maging karapat-dapat tayo na mag-share ng gospel ni Lord. Dahil ang sabi niya ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Maraming tao na nangangailangan ng Word of God. Maraming mga tao na kailangan nila na may mag-share ng banal na salita ng Panginoon. Pero hindi lahat ay gumagawa nito, mga kapatid. Hindi lahat. Karamihan ay wala talaga. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na nakakarinig tayo nito ngayon sa pamagitan ng sharing. Sa pagtanggap ng biyayang ito, tayo'y magiging mga instrumento ng pagpapala at pag-asa sa mundong ito. Naway ang Diyos ang patuloy mag-ingat, gabayan at palakasin ang bawat isa sa atin sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Mga kapatid, kailangan talaga tayo sa ating paglalakbay, sa ating pag-share ng gospel ni Lord, kailangan natin ang panalangin. Yung guidance ng Panginoon na kailangan nating gawin dahil parang mabisa yung ating pag-share sa ating kapwa. Kaya sa oras na to, manalangin tayo para sa ating pagtatapos. At sana tandaan ninyo ang lahat ng aking mga sinasabi sa inyo para pagpalain tayo. Mahal na Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin at sa biyayang patuloy ninyong inaalok. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magsama-sama sa
alala sa iyong kabutihan at pag-asa. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga tagapakinig ng mensaheng ito, pati na rin ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, aming mga kapitbahay, at kahit sa aming mga alagang hayop, lalo na sa aming alagang hayop dito na pusa, naway gabayan ninyo kami palagi at palakasin ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat po sa inyong pagmamahal at biyayang walang hanggang. Amin, Panginoon. Sa bawat hakbang ng ating buhay, patuloy tayong magtiwala sa biyaya handog ng Diyos. Sa kanyang pagmamahal, tayo'y magiging mga tanglaw sa dilim tulad ng isang ilawan at mga tagapagdala ng pag-asa sa mundo. Magsilbing inspirasyon tayo sa bawat isa sapagkat pagpapala ng Diyos, tayo'y mabubuhay ng buong walang hanggang. Amin. Salamat mga kapatid, salamat sa umagang ito na nawa may natutunan kayo sa akin, sa pakikinig nyo. Salamat. I pray na kayong lahat na nakikinig ngayon, kahit yung nanonood sa akin, nawa ay patnubayan kayo ng Panginoong Diyos na ang lahat ng aking mga na-share sa inyo dito na may makuha kayong aral sa akin at sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Glorify your holy name, O God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord. Bye! Mga kapatid, mga kamag-anak, mga anak. Bye-bye!